Kapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kumusta po kayo, mga kapatid? At ngayong araw na ito ay meron tayong tatalakaing magandang diskusyon, mga kapatid. Sa pagkamatay ni Rene at ni Divine. No? So, merong psychic na nagkomentaryo at kailangan ba tayong makinig sa mga psychic, sa mga okultista? No? At pag-usapan natin itong video ni Ed Kaluwag, kapatid natin na isang may third eye, no? Merong open yung psychic ability niya. No? Pag-usapan natin sa live na ito. No, na dapat ba tayo sasagutin, no? Para ang ginawa natin para malinawan po yung mga kapatid natin dahil milyon-milyon po yung nanonood at ang objective natin para madami din ang maliwanagan po. No, dahil may komentaryo si Brother Ed Kaluwag. At ano po ba yung aral ng simbahan patungkol dito? But before that, mga kapatid, mas mabuti na sisimulan natin ang araw sa pagbabasa ng Ebanghelyo para yung komentaryo natin ay nababatay lang sa katotohanan po. Okay? So ito yung ebanghelyo natin. Kahapon ay piyesta po ni Saint John the Baptist po. So ang reflection natin sa ebanghelyo ay kukunin natin sa mga church fathers natin. So bago ako pupunta sa Saint Michael Exorcism Center, mga kapatid, mag-live muna tayo. No? A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name?' Then I will declare to them solemnly, 'I never knew you. Depart from me, you evildoers.' Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, but does not act on them, will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. So, ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin, ipakita ko po sa inyo yung video sa kapatid natin na si Ed Kaluwag. No? And then magbigay tayo ng insight galing sa simbahan po. Hindi po galing sa akin. No? Okay. Ito po yung wait muna dahil may pakita ko sa inyo, ha.
Mm. So, mga 20 minutes lang po tayo. Mm. Ako. So, kailan? Ito po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kaluwag. Ngayong araw po na to ay susubukan nating alamin ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Rene Boterbonia at Divine Adili. So, gumagamit siya ng mga Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. This is the first kind. Obviously, they were searching for justice. Ano yung nangyari? Ano ba yung cross? Why they need justice? Because there is death. Kasama si Sububok na humabol. Ulang lumubog yung foreigner. Hinanap siya ni Rene. Kagaya ng mga spekulasyon na sinasabi, meron daw weights sa paa. Tingin ko may mga galos kasi nag-struggle sa ilalim eh. Pati yung isa na nakaahon, may mga galos din. Sumayad sila dun sa pinakailalim. But hindi po katulad nung dapat talaga niyang ma-receive. Ito yung sinasabi ko. During communication, hindi natin mapipili kung ano yung sasabihin niya kasi siya yung may pagkakataon na mag-express kung ano man yung last memory niya, yun yung mga mapipick up ko. So, kailangan lang natin ay confirmation magagaling doon sa kanyang loved ones. Uli, gagamitin po natin yung pamamaraan na tinatawag nating remote viewing. Nag-sindi rin po tayo ng kandila. Mayroon tayong salamin na nagre-reflect sa liwanag ng kandila. Isa sa mga pamamaraan upang madali na makarating o mapuntahan yung lugar. At gayon din ay kung magkakaroon po tayo ng koneksyon sa dalawang yumao, gamit yung salamin, baka makakuha po tayo ng mga ilang mensahe para sa kanilang mahal sa buhay. So, sisimulan ko na po yung ating remote viewing. Sa pagkakataong ito, tataob ko muna po yung picture ni Divine. Ano man po ang aking nakita, yun lamang po ang aking sasabihin at ito po ay nakamatay sa kung ano lang ang nakikita ko sa oras na ginagawa ang remote viewing. Sa puntong ito po ay narito ako ngayon sa tabi ng dagat. Nakaseparate po sila ng group, dalawang group. Sundan natin sila habang naglalakad sa gilid pa lang. Okay. Yung unang group
ay nagpunta po sa gawing kanan. Pag ganito so magkasama po sila, yung unang group ay pupunta rito. And then yung isa naman po ay medyo palihis ng konti. Pero yung nasa bandang kaliwa po ay... Yan lang po ha. So, kita nyo, gumamit siya ng card, gumamit siya ng paraan o remote viewing ang tawag dyan sa kanya. So, ano ba yung sabi ng Panginoon sa atin? Dapat ba tayo maniwala sa mga katulad nito? Saan ba ito? Kung maniwala naman tayo dyan, wala namang mawala, Father, no? Kung maniwala tayo sa mga katulad nito. Ito po ay violation po sa first commandment. Anong sabi ng first commandment? You shall have no other gods before me. No. Dahil ang Diyos lang, itong divination at magic, kasali po yung ginagawa ng ating kapatid, tinatawag po yung divination. Dahil sa Catechism of the Catholic Church, 12:15, basahin natin, God can reveal the future to His prophets and to other saints. Saan ba mag-reveal ang Diyos sa hinaharap? Sa kanyang propeta at sa kanyang mga santo. Still, a sound Christian attitude consists in putting oneself confidently into the hands of providence for whatever concerns the future and giving up all unhealthy curiosity. Ang nangyari sa atin, itong tinatawag sa simbahan, unhealthy curiosity in the future, improvidence, however, can constitute a lack of responsibility. So, yan po mabasa natin sa CCC 21:15. So, saan natin yung future natin? Sa Panginoon at sa mga propeta ng Diyos at sa mga santo ng Diyos. No? So, giving up, so marami sa atin, putting oneself confidently into the hands of providence for whatever concerns the future. Marami sa atin, dahil gusto natin malalaman yung buong nangyayari, we look for a hidden power o hidden gifts, extraordinary gifts. Pupunta tayo sa katulad ng mga kapatid natin, katulad ng pinakita natin sa video. All forms of divination are to be rejected. So malinaw na malinaw ha. Ano po ba ito? Recourse to Satan or demons. So meron palang mag-recourse sa demonyo at ni Satanas. Paano po ba? Conjuring up the dead and other practices falsely supposed to unveil the future. So sa pagsangguni sa mga patay. Ito po yung ginagawa niya, no? Yung tinatawag niya na pagkita sa hinaharap, no? Unveil the future. Ano pa? Consulting horoscopes, astrology and palm reading, interpretation of omens and lots, and phenomena of clairvoyance. Ito po yung ginagawa niya. No? Para mag-travel siya sa isang lugar. No? Tinatawag po itong astral projection. So, kita nyo, nandyan lang siya sa bahay niya, pero nag-travel siya sa dagat. Ito po, interpretation of omens and lots. Ito po ay tinatawag sa ating simbahan, recourse to Satan or demons. So, malinaw na malinaw yan, ha? Ano pa? Phenomena of clairvoyance and recourse to mediums or conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So, malinaw na malinaw, ha? So, ngayon, ano ba itong tinatawag na... So, ano ba yung kahulugan nito sa CCC 21:15? Trust God
with the future. Iaalay natin yung future natin sa Diyos lang, hindi sa tao. God may reveal the future to His prophets or saints if He chooses. But Christians should not become obsessed with knowing what will happen. No? Parang obsessed na tayo. Ano ba yung mangyari sa hinaharap? Ano ba yung nangyari? Sa example ni Rene, kukonsulta tayo sa katulad ng mga taong ito, sa mga okultista, spiritista. Instead, we should trust God's providence and faithfully fulfill our daily responsibilities. Ano yung daily responsibilities natin? Prayer. Nandito na po tayo sa Bohol, kapatid. For God's guidance before making important decisions. So anong gawin natin? Prayer po, i-consult natin ang Panginoon. Hindi po magkonsulta sa mga espiritista, sa mga merong psychic ability, katulad ng kapatid natin na Ed Caluwag. Trust God even when the future is uncertain. Dudubluhin natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Becoming anxious, ito po yung hindi natin gawin. Becoming anxious and constantly searching for prediction about the future. Ay i-detalye natin sa baba, mga kapatid. Neglecting your duties because you expect a prophecy or miracle to solve everything. So, mangyari sa atin, gusto natin yung mga manghuhula ay magbabatay tayo doon. And then, hindi na tayo being responsible sa atin. Psychic ability, yes, bro. Leafart, tubog. Bro Rafael. So, ngayon, mga kapatid, ito yung specific na teaching sa simbahan. Na hindi tayo pupunta sa mga espiritista, clairvoyance, interpretation of omens. Bakit po? Contrary po ito sa first commandment na ang Diyos lang iaalay natin sa Panginoon lang. Hindi sa mga merong psychic ability. Do not seek hidden knowledge or guidance through occult or supernatural or preternatural practices. Only God knows the future and deserves our complete trust. Saan tayo ibibigay yung complete trust natin? Sa Panginoon lang. So, sa CCC 21:16, pinagbabawal po. Consult fortune tellers. So, kita nyo yung baraha, ginagamit niya. Para meron siyang, hindi naman normal yun, di ba? Hindi nga siya pumupunta dun sa sa lugar. And then nandun lang siya nagsagawa ng ritual at malalaman niya. May extraordinary ability siya. Hindi po yan magawa ng tao maliban na meron siyang kasamang espiritu na magbibigay sa kanya ng extra sensible ability and extra sensory faculty. Visit psychics and clairvoyants. Ito po ang sinasabi ng simbahan. Consult mediums to speak with the dead. Yung medium is sasapi po yung espiritu ng namatay and then magbigay ng mensahe. It is against first commandment, mga kapatid ha. At dahil doon ka na magbabatay sa mensahe ng espiritu na pumapasok sa katawan ng taong ito. Medium po yan. O using key job words and participate in seances. Depend on astrology or horoscopes, pati na yung horoscope, to guide your life. Read palms and interpret omens to predict the future. Pinagbabawal po ito ha. Channeling evil works. Yan po, team. Kasama po yan dito sa psychic ability. Channeling evil works. Ba na, Father? Kasama din yan.
Tinatawag yung divination. So, ang general term dyan is divination. Seek answers through tarot cards. Yun ang ginagamit niya, di ba? Or similar divination. Bakit po? These practices, take note ha, yan po ang nakasulat sa CCC 21:17. Recourse po yan. No? Recourse to Satan or demons. Kaya nga sinasabi ng simbahan, CCC 21:16, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. So malinaw na malinaw yan ha. Hindi po ako nagsasabi niyan, kundi ang ating inang simbahan. Bakit tinuko-quote ko po yun? At binabasa ko po. Ulitin ko pagbasa ha. All forms of divination are to be rejected. So mabigat po yung binitawang salita ng ating simbahan. To be rejected. At sabi din niya, all forms. Hindi niya sinasabi, some forms. But all forms. Ito yung sabi ng simbahan, kapatid ha. Binabasa ko lang. Recourse to Satan or demons. Kaya pala, i-reject natin, hindi natin i-rely yung ating pananalig because it is a recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, yung paghuhula, di ba? Kasali nandito consulting horoscopes, astrology, palm reading. Ito yung sabi ng simbahan. Interpretation of omens and lots. Yan ang ginagawa ni Ed Caluwag ngayon. Recourse to mediums and conceal a desire for power over time, history, in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. Hidden powers po ito. Yung psychic ability niya is a hidden powers. Anong sabi ng simbahan? Patuloy, they contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Malinaw na malinaw yan. Mga kapatid. So why these practices show a desire to control the future or obtain secret knowledge instead of trusting God, they can also expose a person to spiritual deception. So mag-ingat kayo mga kapatid ha. Sinasagot lang natin ito. Dahil marami po na hindi pa alam yung official teaching ng simbahan. Bakit, Father Darwin, kinukote mo yung teaching ng simbahan? Bakit laging sa simbahan tayo makinig? Dahil ito yung sabi ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo. If I should be delayed, you should know how to behave in the church of God, which is the church of the living God. The church as the living God, the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Na malinaw ha. Ang simbahan pala, bakit mag-quote tayo sa simbahan? Because the church is the pillar and foundation of truth. So balik tayo sa simbahan mga kapatid. Kaya nga, hindi ko sasabihin sa iyo yung personal opinion ko. Dito naman tayo sa mga kapatid, sa Bible. Yun po yung turo ng simbahan ha. Hindi po ito personal ko na turo mga kapatid. Balik tayo, dito naman tayo sa Bible foundation, sa aral ng simbahan. Leviticus chapter 19 verse 31. Makinig kayo ha. Ito po ay salita ng Diyos, hindi po ito salita ni Father Darwin. Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. You will be defiled by them. Defiled by them. I am the Lord your God. Malinaw na malinaw yan ha. So mag-quote talaga tayo para hindi personal opinion yung sasabihin ko sa inyo, no? So consulting mediums, yung papasukan ng mga espiritu ng mga santo, papasukan ng mga espiritu ng mga anghel, mag-ingat po kayo niyan. Medium po yan. Okay?
Mag-ingat po kayo niyan dahil medium po yan. Consulting medium spiritually defiles a person and separate him from God. Mag-ingat po kayo, ha? Dahil yan po yung mababasa natin sa Leviticus chapter 19 verse 31. Ano namang sabi sa mga church fathers patungkol dito? Babasahin natin mga kapatid. Ilan lang talata yung kita-kita tayo next week po. Pupunta tayo sa sa Diocese of walang audio? Walang audio daw? Ikaw, Lisa Maputi, walang audio? Totoo bang walang audio mga kapatid? Ranolfa Peros Monreal. Uy, pasalamat pala ako sa mga star singers natin ngayon. Nag-iisa lang. Si Maria Marlene Cornopio. 150 stars. Salamat po. Meron bang audio? Dahil may nag-comment sa atin. Nawala na daw audio, mga kapatid. So ngayon mga kapatid, ano ba yung sabi ng mga church fathers natin? Patungkol sa, di ba, nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church. Nandyan din yan sa banal na kasulatan. Punta naman tayo sa mga church fathers natin. Okay. Si Origen sa taong 184. Anong sabi niya? The law forbids consulting diviners and those who profess to know hidden things through demons. Such practices estrange the soul from God and subject it to the power of evil spirits. Ang bigat nito. So yan po mga kapatid, mag-ingat po tayo mga kapatid. Si Origen teaches that those who seek supernatural power apart from God place themselves under demonic influence rather than divine guidance. Yan po ang sabi ng mga church father natin, ha. Nandyan po ito sa aklat niya Against Celsus book 7 chapter 68 to 69. Ano namang sabi ni St. John Chrysostom? Many run to magicians, enchanters, and soothsayers, divination, in times of affliction. Di ba? Kung meron tayong mga problema, kakatulad ni Rene at ni Divine Adili, no? Yan po. Pupunta tayo, kung konsulta tayo, what excuse can they have when they abandon God and seek help from demons? Malinaw na malinaw po ito mga kapatid. No? Ang bigat ng sinabi ni St. John Chrysostom at ni Origen. At ano namang sabi ni St. Thomas, one of the church fathers natin, doctors of the church? Hindi to basta-basta mga kapatid. It is unlawful to seek knowledge, unlawful. Hindi po naaayon sa batas ng ating simbahan to seek knowledge of the future from demons, whether by divination, auguries, or consultation with spirits. Malinaw na malinaw yan. Sa Summa Theologia, number 2, articles 1 to 6. St. Thomas Aquinas, ano nagsasabi nito? Sa Summa Theologia, the second part, and then the question number 95, article 1 to 6. Yan po yung sabi niya. Question number 5, article number 6. Sabi niya, ito basahin ko ha. Sabi ni St. Thomas,
it is unlawful to seek knowledge of the future from demons, whether by divination and auguries, yung pagkonsulta ng mga espiritista. At yan po mga kapatid, ang dapat nating yan po. No? So when people consult demons, the demons may mix truth with lies. Anong mangyayari? I-mix niya yung truth and lies. No? At salamat tayo ni Cars in PT. Padala ng 50 stars. Si Cindy, thank you Father, 50 stars. Salamat po. So yan po mga kapatid. Reveal information to gain trust. So magbibigay siya ng little information mga kapatid to gain trust. Lead people away from faith in God. So anong intention niya? To lead us to have trust on others rather than on God. Draw souls into deeper spiritual band-aids. So mag-ingat kayo ha. Yung divination mga kapatid is an attempt to obtain hidden knowledge through forbidden supernatural means or preternatural means. Mediumship, tarot cards, Ouija boards, spirit invocation, certain forms of fortune telling. Auguries. Auguries involve interpretation signs in nature such as the flight of birds, animal behavior, or unusual events to predict the future. Now, Aquinas rejects these practices when they attribute supernatural meaning to signs without divine revelation. Yan po yung auguries. No? Ang mga signs, yung movement or the flight of birds, magbigay sila. The behavior of animals, mga unusual events, yan po, to predict the future. Ano pa? Yung consultation. According to St. Thomas, sabi niya, consultation with spirits, hindi po ito maganda. To communicate with spirits for guidance or hidden knowledge, delikado po yan. Even if someone believes they're speaking to a deceased relative or a good spirit, the church warns that such practices expose a person to demonic deception. Yung tinatawag na, spirit of the glass, spirit of the Cohen, spirit of the bullpen, Charlie, yan po ang tinutukoy dito. Christians are instead instructed to pray for the dead, not attempt to contact them. So mag-ingat po kayo ha. Bakit po ito kasalanan? Una, reject trust in God's providence. Dapat nangahalig tayo sa Diyos. Wala na pong iba. Ako sa una, Father, gaduol jukog albularyo. Pero karon dili na, sige lang mi mag-anha sa inyo. Salamat kapatid. Seek supernatural knowledge through forbidden means. Forbidden po yan. Open a person to demonic influence. Yan po yung totoo. Ang mama ni Bobet nag-ingon, dili patulugon ang nakasala. So ipag-pray natin lang na makamit ang hustisya, kapatid. No? Dahil siguro sa lungkot niya at sa hindi natin mababling yung nanay, hindi ma-describe talaga yung lungkot niya, di ba? At dahil sa lungkot niya, nagbubunga ng iba't ibang sari-saring mga negatibong mga words, di ba? Violate the virtue of religion which belongs to the first commandment. So yan po Levitico, ano pa yung talata na kukunin natin? Ito po. Levitico, chapter 20 verse 6. Ito po. Magtawal or kasali din yan sa divination, kapatid. So sabi ng simbahan, all forms of divination are to be rejected. Leviticus chapter 20 verse 6, if a person turns to mediums and spiritists, prostituting himself by following them, I will
set my face against that person and cut him off from his people. Seeking guidance from mediums is described as spiritual infidelity, prostituting. Grabe yung word na ginagamit dito, prostituting. Maging madumi tayo sa harap ng ating Panginoon. No? Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. No? So, hindi basta-basta, mga kapatid. Ito po, no? It is a spiritual prostitution. Spiritual adultery. Grabe yung pagkasabi dito ni sa magsusulat sa aklat sa book of Leviticus, no? A spiritual prostitution, a spiritual adultery. Pero sa rason nga nung dili ma-close dayon ang psychic ability, Father. Una, bro, dapat i-close yung 30 chakra points niya. Pangalawa, hindi madali yan dahil meron pang attachment yung person sa ability, psychic ability, bro. Dapat i-completely renounce niya yan, kapatid. Dapat hindi niya gagamitin. Hindi po yan madali, bro. Dahil, example, 10 years. Hindi makuha ng isang deliverance lang yan. Dapat yung pasyente, bro, ay 100% yung pagsisikap niya na dahil may legal hold eh. So, kaya nga, isa yan sa mga kuan, bro. Brother Rafael, isa yan sa mga rason na matagal. Dahil grabe yung legal hold. No? So in God's time, makukuha din yan. Mawawala din yan. No? In God's time po, Brother Rafael. So grabe itong ginagawa at sinasabi dito, prostituting himself. Ang mga Bible scholars sabi, it is a spiritual prostitution. It is a spiritual adultery. Because his covenant with Israel is like a marriage. Just a marital infidelity breaks the bond between husband and wife, seeking occult guidance instead of trusting God, breaks the covenant relationship with Him. Rather than remaining faithful to the Lord, the person gives allegiance to powers opposed to God. So, hindi basta-basta yan, ha? So, those who resort to sorcerers or invoke demons show that they have abandoned confidence in God. St. Basil explains that seeking supernatural help outside God's will demonstrates distrust in the Lord. Instead of relying on God's care, one seeks providence, spiritual assistance. Canonical Letter 188, Canon 83. Yan po ang sabi ni Saint Basil po. So, yan lang po muna yung komentaryo natin patungkol sa panghuhula ni kapatid na it is a spiritual, kung maniniwala po tayo, it is a spiritual prostitution. Leviticus chapter, grabe itong sinasabi ni sa aklat sa Leviticus chapter 20 verse 6 po. Hindi po ito basta mga kapatid. No? Hindi to basta-basta, no? Yung komentaryo niya. No? So, yan po muna, no? Christopher de la Cruz, good morning, Father Darwin. God bless. God bless din. Sa mga nanood natin ngayon. Ang ganda ng cross sa likod, Father. Okay, binibigay po yan sa atin. Salamat ni Kelly, Sister Kelly, na nagbigay sa atin yan. No? At pasalamat din tayo sa mga
nanood sa ating live ngayon. So, yun lang po muna ha. At find T. Maria at attack self-D with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. At dalhin natin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo kahit saan tayo pupunta.